Hey, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga kababayan at ngayon ay pag-uusapan natin, no? Itong mainit na balita tungkol daw po di umano doon po sa video, no, na inilabas, no, laban po dito sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Akusasyon po nila mga kababayan na di umano may ginagawa pong illegal, no? Grabe naman talaga. Okay, so pero pinabubulaanan po yan, no? Halata naman kahit ako noon na nakita ko yung video, sabi ko, parang hindi ata totoo. Alam niyo kung bakit? No? Kasi kung titignan niyo yung reaction nung sinasabi nilang video daw ni PBBM, nakita niyo yung lalaki doon, no? Nakita niyo yung reaction ng lalaki, parang nakaamoy lang ng suka. No? At saka kung ikaw no, high profile ka, no, tapos may ganong kontrabandos ka, no? Sa tingin ko hindi sa ganon nakalagay 'yon. No, imagine mo yung lalagyan, parang lalagyan lang ng tawas, mga kababayan. 'Di ba? Parang ang weird, 'di ba, nung video na 'yon. At saka halata, mga kababayan, no, nahalata naman na parang edited po yung video. Pero no, kung talagang totoo, no, yung video na yan, ilabas nila. No, lumabas yung nagpalabas ng video na yan. No, patunayan ninyo na talagang totoo yung video na yan. No, yun yung maganda ron. No, ito alamin natin itong mga balita na to ngayon, mga babayan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe at pakilike naman po ang ating video ngayon. Alright. So, huwag na natin patagalin. Alamin natin itong balita na to, mga babayan. No, kayo po ba naniniwala, no, na doon sa video na inilabas ni Maharlika, no, ang Pangulong Bongbong Marcos po ba talaga yun? No, i-comment down nyo nga po dyan sa ibaba ang inyong mga opinion. Alright? So, alamin natin yung mga balita. Let's go. Muling hinamon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Pangulong Bongbong Marcos na magpa-drug test. Kasunod po yan ang paglabas ng umunoy video ni PBBM o pinagbubukan si PBBM na gumagamit daw ng droga. Nasa frontline na balitang yan si Maricel Halili. Okay, so naririnig nyo po ba yung sigaw dun sa background, mga kababayan? Malinaw, no, na meron silang agenda talaga, no, na ang gusto nila pababain yung Pangulong Bongbong Marcos, no? Parang destabilization plot to, mga kababayan. No, ang plano nila pababain yung Pangulong Bongbong Marcos. Sino susunod? Siyempre yung Vice President. No, alam naman natin nung una pa lang, mga kababayan, na ang gustong tumakbo ni Tatay Digong si BP Sara. Okay, so hindi nga po tumakbo. Nabuo yung unit team, mga kababayan, at ang naging presidente itong Pangulong Bongbong Marcos. Okay, so after nun, binira pa rin ng binira, no, itong ating Pangulong Bongbong Marcos ng kabilang kampo, no, ng mga Duterte side o yung mga DDS, di ba, yung mga supporters. Okay, so tuloy natin. Pulutan sa may sug rally sa Los Angeles, California si Pangulong Bongbong Marcos. Grabe, no? Uy, nandun si Harry Roque, oh. Inilabas doon ang video ng umano'y pandodroga ng Pangulo. Pinagre-resign at tinawag din nilang bangag si PBBM. Di ba? Kita niyo yung kabastusan ng mga to? Di ba? Mga bastos Mga bastos yung mga ganitong klaseng tao, mga kababayan, no? Yung Pangulo, tatawagin nyo ng ganun. Diba? Kabastusan po yun, mga kababayan. Diba? Walang respeto, no? Ang may sug ay grupong kaalyado ng mga Duterte. Nakita nyo yung sigaw nila, no? Ibang klase, no? Minsan na nga ring tinawag na bangag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si PBBM. Oo, yun pa. Isa, no? Diba? Present sa may sug rally si dating presidential spokesperson Harry Roque. Ipinost din ni Roque ang screenshot ng video na pinagdikit niya sa tunay na picture ni Pangulong Marcos. Buwelta dyan ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Koreano yun, hindi Pilipino. Nakita mo naman. Paninira. Yon, paninira, mga kababayan. Yun ang purpose, no? Paninira. Tsaka imagine ninyo yun, taon bago nila nailabas yung issue na yan, yung video na yan. 2 taon ata, no, bago nila inilabas yung video. Okay?
Tapos, ichinepo pa nila na bago, no, ito nga SONA ng ating Pangulong Marcos. Nakita niyo yung punto? Nakita niyo yung atake, mga kababayan? No, lumang strategy ng mga politician, no? Political strategy pero luma, no? Imagine niyo SONA, bago mag-SONA inilabas yung ganong klaseng video. Anong purpose nun? 'Di ba? Para manira, para sirain yung Pangulong Bongbong Marcos. Yun ang main purpose nun, mga kababayan. 'Di ba? Kita ninyo? Ayaw namang patulan ni Presidential Son at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos ang lumabas na video. It's clearly a pathetic attempt at destabilizing. I mean, at this point, are you really surprised? It's what they've been trying to do for so long already. It's quite pathetic. Diba? Matagal na nilang ginagawa yon, yung destabilization plot na yan. Dahil ang gusto nga nilang umupo, yung Vice President natin, si VP Inday Sara, no? Wala akong issue kay VP Sara. Dahil nakita ko yung gawa niya, yung galaw at kilos niya, no, sa DepEd. Gustong-gusto ko yung kilos niya, mga kababayan, no, sa DepEd. Napakalaki po ng kanyang ginawa diyan sa DepEd. Saludo po ako kay VP Sara. Okay? So, kung meron man mga plano na destabilization plot, pero siguro, hindi po yan, no, si VP Sara. Meron pang iba na nasa likod, no, ng mga destabilization plot na yan. At hindi po si VP Sara yan sa aking paniniwala, ha. Nakarating na rin sa DILG ang video. Peke raw ito na maaaring ginawa gamit ang artificial intelligence o AI. Bilang patunay, pinagdikit pa nga ni Abalos ang screenshot sa video at tunay na picture ng Pangulo. Sa tenga pa lang, magkaiba na raw ang dalawa. Sa litrato pa lang, nakita ko na, hindi po ang Pangulo ito. It is so unfair. Diba? It is so unfair. Isipin mo, itong araw na to is the state of the nation affairs. Tapos isasabi mo to on a very malicious level. Bakit? 'Di ba? Malisyoso talaga. 'Di ba? Isasabay mo yung ganyang video doon sa SONA. May intention talaga kayo. No, meron kayong agenda, kaya nyo ginawa 'yan. Kailangan gawin sa abroad? Bakit hindi Yung pa isa. talagang on a very malicious level? Bakit kailangan gawin sa abroad? Yan. Bakit hindi rito ko talagang totoo yan? Kinumpirma rin ng Department of Information and Communications Technology o DICT na peke ang video sa may Sug Rally. We can confirm that this is really an edited video or a fake video. According to our analysis sa fake video, mapapansin niyo that the lighting is not consistent. And parang nandito maliwanag, the rest is madilim. Para naman kay Defense Secretary Gibo Chodoro, parte ng destabilization plot ang malisyosong video. Obvious po na ito ay gawa-gawaan lamang. Ngayon, maliwanag na po sa akin, mga kababayan, na meron po talagang matinding plano na i-destabilize po ang ating gobyerno. Posibleng sinadya raw na sa Amerika ilabas ang video para hindi sila makasuhan dito sa Pilipinas. Kami po ay nananawagan sa authorities po sa Estados Unidos na imbestigahan po itong insidente na ito upang ang mga malisyosong nasa likod nito ay maharap sa hustisya. Yon. Itinanggi naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na may kinalaman ng grupong may sug sa naturang video. Oo, pero yung mga nandun po, no, sa video, no, doon po sa rally, mga maisog po. So paano natin mapagtutugma yun, no? Pinabubulaanan ng ating dating Pangulong Duterte na walang kinalaman yung maisog. Pero yun nandun sa video, sa rally, no? Maisog rally daw, mga kababayan. At the same time, nandun din po si Harry Roque. Oh. So medyo medyo alanganin, 'di ba? Parang contradictory doon sa sinasabi ng ating dating Pangulong Duterte. 'Di ba? Parang ginagawa ng China, iba yung sinasabi nila doon sa ginagawa nila. 'Di ba? Nakita ninyo yung pinupunto ko dito, mga kababayan. No, na yung sinasabing gano'n na hindi alam na maisog o walang kinalaman yung maisog, pero maisog rally daw 'yon. So, ibig ba sabihin, ginagamit yung grupong maisog sa ibang bansa para siraan si Pangulong Bongbong Marcos? Ganun ba? May gumagamit ng pangalang grupong maisog? No, anong ginagawa ni Attorney Harry Roque doon?
Kung hindi grupong maisog yun. Anong grupo yun? 'Di ba? Sa mga balita sinasabi, rally ng maisog. Oh. Magkaiba, 'di ba? Sa inilabas na pahayag ng partidong PDP, sinabi ni Duterte na matutuldukan lang ang isyong ito kung sasailalim sa hair follicle drug test si PBBM. Kung magnegatibo, tsak na mawawala raw ang agam-agam sa kanya ng publiko. Wala pang tugon ng palasyo tungkol dito. Dati nang itinanggi ni Pangulong Marcos na gumagamit siya ng illegal na droga. Nagbabalik Yan mga kababayan, no. Ito, isa lang masasabi ko rito, no. Hindi kailangan ng ating Pangulong Bongbong Marcos na dumaan sa mga ganong test, no. Meron pa ako isang rason. No, hindi ko na lang sasabihin kung bakit hindi niya kailangan dumaan sa ganong test. Wala siyang dapat patunayan, mga kababayan. Ilan yung para sa akin, no. Wala siyang dapat patunayan sa ganyang mga klaseng hamon. No, hindi niya kailangan gawin 'yon para patunayan lang. Dahil pagka ginawa niyo 'yon, no, anong makukuha niya? No? Anong magi-gain niya, no, sa pagsunod doon sa ganon? 'Di ba? Pagtatawanan lang siya. Aba, sumunod yung Pangulong Bongbong Marcos natin doon sa hamon. Oh. 'Di ba? Ginawa siyang laruan para lang may patunayan. Pero in the end, anong na-gain niya? Wala. 'Di ba? Kasi yung mga yan, mga supporters na yan, no, lalo na yung sinasabi nila mga maisog na yan, no. Sa tingin ko lang, no, ang pwedeng gawin nila, sumunod man yung Pangulong Bongbong Marcos na magpa-drug test ng ganyan, no. Babanat at babanat pa rin yan. No, kasi hindi nga sila kontento eh. Yun yung nakikita ko lang ha. Ito opinion ko lang po. Hindi sila kontento dun sa ginagawa. No. Hindi sila kontento dun sa nakita nila sa gusto nilang mangyari. No, ano ba yung gusto nilang mangyari? Sa nakikita ko, ang gusto nilang maupo ay ang Vice President Inday Sara Duterte. Yun lang yung nagiging analysis ko dyan, mga kababayan. No? Okay din naman yung performance ni VP Sara, pero antayin natin, no, na matapos yung termino. Huwag nating gawin yung ginawa nila, no, dito kay dating Pangulong Erap Estrada. No, in-impeach nila tapos walang laman yung envelope. Diba? Para humaba yung termino ng VP, no? Ng dating Pangulong Macapagal Arroyo. Siya yung VP that time eh. Oh. Inano nila, tinanggal nila yung Pangulo, si Erap Estrada, tapos siya yung umupo, tapos tumakbo uli siyang presidente. So, mahaba. 9 years, mga kababayan. 9 years kung di ako nagkakamali. No? Kasi alam ko, halfway eh. Diba? 3 years pa lang ata si dating Pangulong Erap Estrada no natanggal siya sa pagkapangulo. So malinaw na yung plot parehas. No, makikita natin. Yung plot parehas, yung gusto nilang mangyari. No, tanggalin yung Pangulo, iupo yung BP para maging presidente at tatakbo uli sa susunod na eleksyon. Posibleng ganon yung plano nila. Mahaba yung termino. Okay? So kayo, anong masasabi nyo dyan, mga kababayan? No? I-comment down sa ibaba yung mga opinion na natin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace. I'm out.